Win or go home para sa series ng San Antonio Spurs. Ang tanong, ma-extend pa kaya nila dito ni Victor Wembanyama sa Game 6? O tuluyan na kaya nila ditong tapusin ni Shai Gilgeous-Alexander upang sila ay magkampiyon dito sa Western Conference at makapasok na sa NBA Finals? Wembanyama, 3 seconds, 2 seconds, Wemby from half court, yes sir! Ang ganda talaga ng laban ng San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder. Pareho may malakas na team, pareho may mahabang future, at pareho sila ditong nag-iinit sa bawat isa't isa. Sana talaga mabigyan pa tayo nito ng 7 games sa unang matchup nitong playoffs ng era nila. Neto kasing Game 5 no, nakuha muli dito ng Thunder ang panalo ron at nakuha nila muli yung kanilang home court advantage dito sa kanilang serye. Kahit nga ba na hindi kompleto yung ditong kanilang roster, kaya wala ka talaga ditong masasabi sa pagkapanalo ng Thunder. Sila pa yung pilay dito sa Game 5 without their second best player na si J-Dub. Tapos wala rin itong si AJ Mitchell na isa sa mga inaasahan din nila dito sa core. Yun nga, bilang kapalit ni J-Dub sana, 23 years old pa lamang pero nag-average siya ng 15 points per game dito sa playoffs. Kahit ganun pa man, nagawa pa rin ditong maipanalo ng OKC without these two player. Sa kabilayan ng pagbabalik ni De'Aaron Fox at Dylan Harper para dito sa San Antonio Spurs, ang tangi naman ditong pinupuna sa Thunder yung kanilang physicality game, lalo ng Game 2 at Game 3 no, itong si Hatterstein. Yung pangihila ng braso niya dito kay Wemby, maski nga hindi itong buhok ni Stephen Castle, hindi rin nakawala. Kahit nga ba nung Game 3, meron pa rin, pero naging mild na lang. Kaya mas marami pang foul dito sa OKC dahil sa kanilang pagpipisikal, kumpara naman dito sa San Antonio Spurs. At nung Game 5 ng mga miss call dito ng referee pagdating sa San Antonio Spurs, para nga ba sila ditong nagbulag-bulagan? Tapos hindi rin pinansin yung coach challenge si Mick Johnson at nauwi pa nga ito sa kanyang technical foul dahil galit na galit siya dito sa mga referee. Kaya hindi natin talaga dito masisisi yung mga Spurs fans yung mga ginagawa nito ng referee. Para nga daw nila ditong minamafia yung laban. Kaya minsan bumabawi rin ng pagpipisikal itong Spurs. Gumaganti na rin sila dito ng hawakan. Tinetest na din nila kung hanggang saan yung pagtatawag nito ng mga foul ng mga referee. Pero anyways mga idol, nakikita natin talaga na may potential itong dalawang team na to na bagong rivalry in the future. Na magkaroon sila ng ganitong history na inisan talaga, pisikalan at ayaw nila yung isa't isa. Yung mga klaseng ganito kasi nakiskisan ay nagsisimula ng fire sa pagitan ng dalawang teams. Pero mapunta naman tayo dito sa bench ng Oklahoma City Thunder. Grabe pa rin kasing ginawa nila nitong domination ng Game 5 sa Jared McCain. Sobrang taas nitong confident na tumira. Sa katunayan, nakapagtala siya dito ng 20 points. Siya yung pinakamaraming attempts with Thunder this game with 19 shots. Higit pa dito kay Shai. Importante din kasi yan na meron kang klaseng ganitong bench of the player na kayang ditong umiscore sa lahat. Bukod pa dito sa film guard na si Jared McCain, si Alex Caruso rin. Umiscore siya dito ng 22 points, 5 out of 10 sa field goal at 4 doon ang naipasok niya sa 3-point line with 8 attempts. Ang lalim talaga nito ng bench ng Thunder. Kayang-kaya talaga nila ditong panatilihin yung offensive power in the whole game eh. Hindi katulad dito sa Spurs na nagpa-fluctuate lang. Nakita nyo naman yung 15 start ng 0 Spurs, di ba? Pero yun nga, unti-unti naman ditong nakaka-catch up ng Thunder at muli nila ditong nakokontrol yung laro. Hindi na rin sila ditong nag-look back after nun. Sila ba naman kasi yung number 1 na offensive team in these playoffs? Yung mga starter of the bench nila gumagana eh. Hirap talagang sabayin nitong Thunder sa mga klaseng kanya na game. Kailangan paimpitan talaga, kailangan pahirapan, kailangan low scoring the game kasi kung malamang sa malamang ay kakapusin ka talaga at maswertean pa sila dahil marami nga sila ditong weapon sa floor. Sa pagkakapanalo nila nito, balik na naman sa confident ng Thunder at nakuha nila muli yung momentum. So kailangan no, makabounce back dito ang San Antonio Spurs kasi kung hindi ay tapos na ang series nila at kita-kits na naman sa next season. Kaya napaka-importante talaga na maipanalo na itong Game 6. Kailangan pa ba talagang umiscore nito si Wemby ng 30 to 40 points para lang maipanalo? Lalo na, meron naman sila ditong De'Aaron Fox at Harper. Plus, balik na naman dito sa kanilang home court. So let's see na lang dito si Game 6 kung paano ang kanilang magiging atake. At mapaghandaan naman ng Game 7, pabalik naman sa home court ng OKC. At doon natin malalaman kung sino nga ba dito magkakampyon dito sa Western Conference.